everyone, this is Joyaki back again with another mini vlog. Another vlog, another gastos. Hala, alam nyo na kapag may mga ganitong lakad, talaga namang gastos. Papunta nga kami dito sa pila at meron nga kaming balak na bilhin. Talaga namang 100 times namin pinag-isipan kung bibili ba kami. Ito nga ang ganap ng aming undas. Napakarami nangyari, kaya naman standby ka lang dyan. Para naman updated ka sa buhay ko, hindi yung stock ka ng stock sa Facebook ko. Anyway, nakarating na nga kami dito sa pila at kami nga ni Aki namimili na. Si Aki lang pala namimili dyan at ako nga dito ay nagpaalam sa may-ari kung pwede ko nga videohan. Buti na lang talaga at pumayag dyan si ate, kung hindi, wala akong vlog sa inyo ngayon. Dito talaga ako nakakita ng iba't ibang uri ng isda. Kala ko, basta isda, isda lang. Eh Diyos ko, para pala tong tao, may lahi-lahi din. Hindi nga isda ang bibilhin namin dahil napakarami na naming isda. Kaya naman dumadami na talagang apo namin. Napuntahan na nga to ni Aki noon at ngayon nga, isinama nga niya ako. Dito nga, minapansin nga ako na mas mura nga dito kaysa sa Los Baños. Diyan nga, itinuturo nga sa akin ni Aki kung anong mga tawag sa mga isdang ito. Kahit anong turo niya, talaga namang hindi ko maintindihan dahil isa lang ang alam ko, ang beta. Oo, beta lang ang alam ko dahil yun ang una naming inalagaan. Sabi nga ni Aki noon, isa lang, naging dalawa, ngayon dumadami na. Sabi ko nga dapat bangus na lang nilagaan niya, libre pa sa bayog. Pinuntahan ko na nga si Aki at namimili na nga siya dito. Ito nga talaga yung pinag-isipan namin ni Aki ng ilang beses. At dahil dumadami na nga ang aming apo, talaga namang kailangan na nila ng sariling apartment. Nakapili na nga dyan si Aki, pero sabi nga niya sa may-ari na babalik na daw kami, pag-iisipan pa daw niya. Yung 100 namin pag-iisip, dadagdagan pa niya ng 50. Habang nag-iisip nga kami dyan, niyaya nga ako ni Aki dito sa farm. Mas magandang bumili nga dito dahil bultuhan nga dito. Talaga namang makakatipid ka pag dito ka sa farm nila bumili. Dahil hindi nga sila dito nagbebenta ng paisa-isa, kundi maramihan talaga. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi kami bibili ng isda dahil marami na nga kami. Dahil ang kailangan nga namin dyan, ilagayan nga nila na patungan. Natuwa lang ako dahil sinama nga ako ni Aki dito para nga daw makita ko kung saan nanggagaling yung mga binebenta sa Los Baños. Diyan nga, ipabulong-bulong na ako kay Aki na hindi tayo bibili ng isda, ha? Wais na nga kami ngayon dahil gusto nga namin ni Aki na bawat labas ng pera namin ay mahalaga ang mga bibilhin. Dahil alam niyo naman kung gaano kahirap kitain ng pera sa ngayon. Di porket wala pa nga kaming anak, talaga naman mag-aaksaya na kami. Kaya naman pag may mga ganitong bagay, talaga namang ilang beses talaga namin pinag-iisipan yan. Tapos magtatanungan pa kami. Yung mga kurakot lang talagang yumayaman dito sa Pilipinas eh. Anyway, si Aki nga dyan nag-iisip pa din hanggang ngayon. Kaya naman sabi ko nga sa kanya kung ano yung plano niya, go lang ako. Dahil matagal na nga namin itong planano. Dito nga nakapag-isip-isip na si Aki, kaya naman bumalik na nga kami ulit dun sa pinuntahan namin kanina. Dito nga, tumambay nga muna ulit ako dahil nga si Aki nagdadalawang isip pa din. Kala ko nga okay na at nakapag-decide na kaming dalawa, pero pagdating nga dito, nanghihinayang pa rin. Pero go na para sa future ng ating mga apo. Eto nga at nakauwi na kami, pero wait lang, ibababa lang niya yata, alis na naman kami. Sabi ko naman sa inyo, talaga namang maraming ganap ngayong araw na to. Naaalala niyo ba to, tundaan na to? Dito ako madalas nag-i-intro noon na nagbablog pa rin naman ako. Dahil binalikan ko nga tong steel matting ko. Dahil pinaiwan nga namin noon nung kami naglilipat pa. Wait lang, meron pa nga kaming dadaanan dyan. Andito na nga kami kila mama para kunin naman yung gasol. Kaya naman pinapasok ko na nga din dyan si Aki at baka nga kako mawala yung steel matting. Dito nga, wala nga si nanay, kaya naman tinawagan ko kung saan ko nga kukunin yung gasol. Pero yung ending, inutusan nga kami ni mama na bumili nga muna ng Red Horse. Sabi nga ni Aki dyan, ang lakas daw mag-inom nila mama. Kaya naman natawa ko, sabi ko nga sa kanya, hindi yan iniinom dahil binebenta nga nila yan. Dito nga, bumili na nga rin ako at para nga makauwi na kami dahil hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Bye-bye!